Gusto ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na talakayin ng Kamara ang posibleng joint oil exploration ng Pilipinas at China. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Cheryl, plano nga ng mga mambabatas ng Akbayan Party List na magpadala ng sulat sa Kamara para mas mapag-usapan pa ang joint oil and gas exploration ng bansa kasama ang China. Sa isinagawang press conference, ibinahagi ni Representative Percy Sendanya na nais nilang magkaroon ng executive briefing kasama ang Department of Foreign Affairs at West Philippine Sea Special Committee ng House of Representatives. Dito, mas mapapagdiskusyonan ang kasalukuyang estado ng bansa laban sa China sa West Philippine Sea. Nagbigay na rin naman ng paalala si Sendanya, Representative Chel Jokno at iba pang mga miyembro ng atin ito coalition, kabilang si former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, na dapat daw maging mapagmatsyag ang pamahalaan sa koordinasyon na isinasagawa kasama ang China para sa oil at gas reserves ng bansa. Ayon kay atin ito co-convener Rafaela David, hindi dapat isinasantabi ang sovereignty ng bansa sa kabila ng mga masasamang epektong dulot ng tensyon sa Middle East. Hindi sapat na may kapalit ang mga tulong na matatanggap, lalo na kung ang nakasalalay daw dito ay ang mga panghihimasok at pang-aabot ng ibang bansa sa likas na yaman ng Pilipinas. Isa kasi ang China sa may pinakamalaking investment sa renewable energy na higit na ang pumabor sa joint agreement with China, ani Carpio. Huwag daw kalimutan ang mga nakapaloob sa konstitusyon at sa saligang batas, lalo na sa exclusive economic zone ng bansa. Cheryl, nakatalagang bumalik sa sesyon ang Kamara sa Mayo at sa ngayon nga ay wala pa raw diskusyon na naisasagawa ang special committee ng Kamara kaugnay nga dito sa joint oil and gas reserves ng bansa. Cheryl? Amy, ano rin yung mga paghahanda para sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Kamara sa susunod na linggo? Cheryl, inaasahan nga natin no, na sa Kamara, April 14, magsisimula ulit yung pagdinig no, pagdating nga sa impeachment naman ni Vice President Sara Duterte at nakita natin nitong mga nagdaang araw na mayroon na ngang pinadalang liham no, ang House Justice Committee sa mga subpoena na kinakailangan nga magpakita din doon sa hearing. Nakita na natin din dyan yung protective custody na ibibigay nga kay Ramil Madriaga na siyang nagsasabi na meron daw mali-malitang dinalang pera para nga kay VP Sara at yung mga SAL-ends na hinihingi din para kay tungkol nga dun sa wealth ni VP Sara ay aasahan natin na matatalakay nga din sa Kamara. Sa ngayon ay wala pa naman daw nagiging parang aberya na nangyayari. So tuloy-tuloy yung magiging proseso nga nitong House Justice Committee para matalakay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So bukod sa April 14 na inaasahan natin nga magsisimula nga itong opisyal na pagdinig, ay meron din yan sa April 22 at April 29. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.